Hi guys, welcome to my channel. Like, share, and subscribe my YouTube channel. Subscribe my YouTube channel. Like this video and share. Thank you very much and good morning. Meron ako dito guys, isang automatic stainless steel original Seiko 5. Ayan po siya. Meron siyang crack yung salamin. Bali ang tutorial this today is kung bakit hindi siya umaandar at ano ang basic simple solution na kung paano nyo gagawin kung sakaling ganito ang inyong relo at ganito ang sira. Itong relong po ito original Seiko 5 stainless steel 21 jewel, tapos yung pangalan ng machine ay 7is36. 7is36, tama ba? Thanks guys. Ayan po yan, mababasa natin sa router. 7is36. Yan, may letter sa bandang dulo. Ngayon guys, itong Seiko 5 na to, ay yung bracelet niya po yung ganyan, yung diin lang siya, tapos wag bubuksan, pindot. Mas ano po siya, mas in sa ngayon sa model ng mga Seiko 5 automatic. Ngayon guys, napansin nyo po siya, hindi po siya umaandar. Ngayon guys, tatanggalin ko na po sa pagkalak ng bracelet, tapos bubuksan ko na po yung takip ng relo na may salamin. Tapos pag binuksan natin, ikot mo lang po ng paganyan. Laban taas, ganito, counterclockwise or clockwise. Basta ano nyo lang kung alin doon guys. Tapos yan, ikutin mo siya, buksan natin. Hindi po siya umaandar guys sa unang tingin ko, dahil nakabukas po yung nakikita po sa salamin. Batid ko na po kung ano po yung naging sira ng relong to. Yung machine po guys, mababasa mo rito kung original. May nakasulat na Seiko 5, Seiko. Tapos ito po yung machine. Yung may nakasulat na makina ng dito naka-imprint na rin, naka-print yung 7is26 guys ang pangalan ng machine. Tapos yung 7is26 kailangan magmamatch po siya dito sa naka-engrave sa oscillating weight. Itong oscillating weight na to, pag inikot ko ng ganyan, kung mapapansin nyo po, titigan nyo po yung katabing parts na pyesa. Itong transmission wheel. Transmission wheel nga ba guys? Basta ganun. Pag inikot mo po ito, kung mapapansin nyo po siya, wala siyang connection dito. Wala. Ibig sabihin guys, itong oscillating weight or rotor, dito naka-engrave din yung pangalan ng machine, kung anong pangalan. Pag inikot mo tong paganyan, counterclockwise or clockwise, vice versa, ganyan, wala siyang function dito. Ibig sabihin yung gear nito sa ilalim, may mga ipin, hindi siya nagmimit dito sa transmission wheel ba o ano, basta yung dito, di siya nagtatouch, di siya nagko-contact dito, kasi ito yung magkakarga. Kung mapapansin mo siya, nakita nyo guys, umaalog-alog siya. Yan, umaalog-alog siya. Tanggal po yan. Ay, nakakabit po pa siya guys. Kasi kapag pinahigpitan ko po ito, nakita nyo guys, papahigpitan ko sa pamamagitan ng tweezer. Hindi, patanggal po pala yun. Papahigpitan ko po siya. Titingnan natin kung ano ang magiging mangyayari kapag pinahigpitan ko siya ng bahagya. Ayan, iikutin ko muli itong oscillating weight. Yan. Pansin nyo po guys, meron na siyang function, pero kulang po siya. Ngayon, gamit kayo ng mga screwdriver na flat na wala siyang magnet. Meron ako ditong DIY, papasigipan ko po yung oscillating weight. Kailangan po malapad. Kailangan wala po siyang magnet, yung tools na gagamitin para hindi po siya manghawa
sa pyesa ng relo. Bawal po sa relo na mayroon siyang magnet, kasi hahawa po yan, magpipigilin niya po yung paano siya magtatrabaho. Ngayon, ito yung gasket guys, tinanggal ko kasi lilinisin po yan. Mapapansin nyo po guys, ito, ilalapit ko po sa inyo ng malapitan. Pag inikot ko po ito, meron na po itong function yung dito. Ito, nagtatouch na yung oscillating with gear doon sa ilalim, doon sa katabi niyang pyesa. Yun lang po yung naging sanhi kung bakit hindi na po siya umaandar. Yan, nakikita nyo guys. Ayan, sumasabay na po ito. Pag umiikot na po ito, habang ginagalaw ko yung oscillating weight, magpapasa-pasa po yan sa pallet fork. Tapos ito pala yung transmission wheel. Tapos ito transmission wheel, didikit din sa ratchet wheel. Tapos ratchet wheel, iikutin niya ngayon yung main drum, barrel drum na may nakapaloob na spiral spring sa loob. Yun doon yung mag-iimbak yung power. Mahahatak po yun sa pamamagitan ng itong oscillating weight. Ito. Kapag gumagalaw po tayo, sumusunod din sa paggalaw to sa pamamagitan po siya ng bigat. Ngayon kapag okay pa lahat ng pyesa, tapos nagko-connect yung mga gear, tapos matalim pa yung pallet fork, tapos malinis, makakapagtrabaho sila lahat ng kanya-kanya nilang trabaho. Habang gumagalaw tayo, nagcha-charge po yun. Habang nakasuot sa kamay natin, gumagana, nagbabawas po yun ng energy sa barrel drum, dun sa spring na naka-imbak yung power, yung persa. Habang gumagana yung second, minute, hour hand, second hand, minute hand, nagkukonsumo po yun. Habang gumagalaw tayo, nakasuot sa kamay, nagdadagdag po siya ng power, ng enerhiya. Pero wala po siyang kuryente dahil lang po dito sa isang pyesa na to, na kapag gumagalaw tayo, bumabagsak po yan dahil yung bigat niya, iba-iba ang direksyon ng kamay natin, yung bigat, sumasabay po ito. Tapos malinis lahat ng pyesa, mahusay lahat ng pyesa, okay po yun. Ngayon guys, ang kadalasan po sa sira ng ganitong relo, mapabagong bili, or depende sa paggagamit ng relo, kung nagpupukpok o naaalog, lumuluwag po siya. Wait guys, tanggalin ko lang po itong spring bar. Kaya lang may matulis dapat ito, may matulis ako dito guys. Ito, meron ako ditong matulis. Kailangan dito tanggalin natin yung spring bar. Alalayan mo kasi tumatalsik po yan. Yan, so okay na siya. Ngayon guys, yan, para mas clear na siya, kung mapapansin nyo, lalapit ko po pa, gamitan ko siya ng screw o tweezer. Gumagalaw din to. Tapos kung mapapansin mo yung pallet fork, pupunta sa transmission wheel. Tapos itong click spring, tatalon po ito. Ito po, tititigan yung maigi to. Ito po, ito. Yan, itong nakaanito sa gear, nakabalagbag. Pag iniikot ko to, titigan nyo po yan. Pipitik yan, tatalon. Hahakbang sa isang gear. Ayun. Yan, pumitig po siya. Ulit guys, ulit. Ito po yung tititigan nyo. Ito po yung tititigan natin. Kaya natin tititigan yan kasi yung manggagaling sa oscillating weight dito, pasapasa sila. Ito yung patunay na nagkakarga, nagcha-charge. Doon mo siya marireading. Titigan nyo guys Kailangan po tatalon. Hindi ko isasagad yung pag iikot para matanaw pa yung click yan.
Ayun, na guys, nakita mo? Pumitik dito. Guys, yun. Ibig sabihin nagkakarga yun. Pero ang isang magandang pyesa, yung pallet fork, pag inikot ko to, 1, 2, yun, umaangat na, 3, 4, 4. Apat na ikot, 1, 2, 3, 4. Saka siya tumalon. Kasi medyo ano pa siguro yung ano yan, yung pallet fork, medyo pudpod or madumi na. Ngayon, napansin nyo guys, hindi siya mahina yung andar. Mahina po yung andar. Yan, mahina. Mahina po. Titigan nyo to guys. Papahigpitan ko. Lalagyan ko siya ng karga. Kaya lang guys, may magnet. Wala akong screw. Pero okay lang, i-demo ko lang guys eh. Titigan nyo po yung andar na to ha. Ito po yung andar ng balance wheel. Titigan nyo po. Kapag kinargahan ko po siya ng rekta, ibig sabihin guys ng rekta, hindi sa pamamagitan nito. Kasi pag dito po aasa, mabagal po yung pag-charge. Ito, ire-rekta ko dahil nakabukas naman po siya. Iikutin ko to. Itong ratchet wheel screw. Guys ha. Pag inikot ko, titigan nyo yung balance wheel. Bibilis yan. Ibig sabihin, malakas yung power. Di ba kagaya lang ng washing machine yan, di ba guys? Kapag pag gusto mong paandarin, ipipihit mo yung ano, yan. Check natin baka may sira eh. Kasi dapat may ikot ko pa rin ito. Yan. 1. Bibilis pa siya. Wait lang guys ha. Lapag ko na lang kasi yung camera nasa ano ko eh. Dapat pag nag-iikot guys, mga hanggang ano lang siya. 5 yan. Mandar na siya. Ang ganda na siya guys. Okay na siya.